Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-28 ng Marso, taong 2026. Ako po si Weaver Balos. At ako naman po si Dian Pabon. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Brooks Point National High School o ng BPNHS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Ika-18 pista ang Kanyugan Festival matagumpay na idinaos sa bayan ng Brooks Point. LGU Brooks Point pinalakas ang adhikain para sa buwan ng kababaihan 2026. LGU Brooks Point patagumpay na ipinamahagi ang educational grant para sa mga Cebu scholars. Kasambahay Day 2026 matagumpay na pinangunahan ng M-Peso Brooks Point. Brooks Point School of Arts and Trade nagsimula ng training sa pag-assemble ng solar night lamp at post lamp. Mga barangay sa Brooks Point nagdaos ng Assembly Day para ipaliwanag ang mga proyekto. Kabataan hinikayat sa sports bilang laban sa droga. LGU Brooks Point kumikilos para sa maayos na drainage system. Kwento ng pag-asa at pagbabago ay tinala ng DSWD sa bayan ng Brooks Point. PhilRice 2026 Field Day nagpakilala ng mga bagong uri ng palay sa Brooks Point. Magbabalik ang BPNHS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, ika-18 pista ay ang Kanyugang Festival. Matagumpay na idinaos sa bayan ng Brooks Point. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni BPNHS News Reporter Judea Sahor. Balitang Bayan! Ipanagdiwang ang makulay at masiglang linggo ng Pista Iyang Kanyugan mula 20 ng Marso hanggang 23, 2026 na may layuning palakasin ang pagkakaisa ng komunidad, ipakita ang mayamang kultura at tradisyon ng lugar at itaguyod ang lokal na turismo at kabuhayan. Nagsimula ang selebrasyon sa 18 Pista Iyang Kanyugan Opening Program sa Brooks Point Event Center, sinundan ng mga paligsahan tulad ng Coke Olympics na nagpakita ng galing at talento ng mga kalahok. Sa sumunod na mga araw, ginanap ang iba't ibang aktibidad para sa lahat ng edad at interes. Kabilang dito ang Run and Root, takbo para sa kalinisan at Coco Culinary and Delicacies Contest na nagbigay kasiyahan at pagkakataon para sa lokal na pamayanan na ipakita ang kanilang kakayahan sa sining, talento at palakasan. Nagtapos ang linggong selebrasyon sa March 23 sa pamamagitan ng Grand Festival Parade at Coco Cara Float Competition sa Old Camp. Kasunod ang indakan sa Kanyugan, closing program at sa gabi ay ang Gabing Pista LGU Night with Celebrity Guests sa Brooks Point Event Center na may engrandeng fireworks display. Ang mga aktibidad ay nagpatibay sa diwa ng komunidad, kultura at pagmamalaki sa sariling bayan. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Judea Sahor, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Judea at sa Balitang Pangbayan, LGU Brooks Point pinalakas ang adikain para sa buwan ng kababaihan 2026. Para sa mga detalye, narito si BPNHS News Reporter Aliyah Mika Lastama. Balitang Bayan!
Formal na sinimula ng lokal ng pamahalaan ng Brooks Point sa pamamagitan ng Gender and Development Office ang pagdiriwang ng 2026 National Women's Month nitong Lunes, 9 ng Marso 2026 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tugtog. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kick-off program kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga pinuno at iba't ibang tanggapan ng LGU at ang Department Focal Persons, mga permanent, contractual at job order employees, uniformed personnel, mga kawani ng national agencies at mga church pastors. Nakaisa rin ang kalahok sa isinagawang parade bilang bahagi ng selebrasyon. Tampok sa programa ang talakayan tungkol sa gender sensitivity na ibinahagi ng pangunahing tagapagsalita na si Ivy Dayan Piramide Padul mula sa Department of the Interior and Local Government, Brooks Point. Tinalakay niya ang kahalagahan ng pag-unawa sa gender equality at ang papel ng bawat isa sa pagtaguyod ng pantay na oportunidad para sa kababaihan at kalalakihan sa lipunan. Ang selebrasyon ay bahagi ng taunang National Women's Month celebration na may temang Lead Like the Babaylan's Pilipinas, na naglalayong kilalanin ang mga mahalagang ambag ng kababaihan sa paghubog ng komunidad at bansa. Ipinakita rin sa programa ang suporta ng kalalakihan sa advokasya ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at ang pagkilala ng pare-parehong may mahalagang papel ang babae at lalaki sa pagunlad ng lipunan at ng bansa. Mula Brooks Point National High School, ako po si Alea Maika Silastama, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Mika. Susunod, LGU Brooks Point matagumpay na ipinamahagi ang educational grant para sa mga CIBIL scholars. Silipin natin ang buong detalye na sa ulat ni BPNHS News Reporter Romeo Aspiras III. Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa noong 14 ng Marso taong 2026 ang release ng educational grant para sa CIBIL High School at SPED scholars para sa academic year 2025 to 2026, ikalawang semestre, na ginanap sa New Municipal Hall, Barangay Tugtog, Brooks Point. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na programa ng pamahalaang bayan upang suportahan ang edukasyon ng mga kabataang scholar sa komunidad. Naging maayos at organisado ang proseso ng pag-claim ng educational assistance sa tulong ng maayos na koordinasyon at pagsunod ng mga scholars sa itinakdang guidelines at queuing system. Ipinakita ng mga benepisyaryo ang kanilang disiplina at pakikiisa upang maging matagumpay at walang aberya ang naturang aktibidad. Nagpaabot din ng pasasalamat sa municipal government ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., gayon din sa Municipal Youth Development Office, Municipal Treasurer's Office at Municipal Gender and Development Office sa kanilang suporta sa programa. Patuloy namang hinihikayat ang mga college CIBIL scholars manatiling nakatutok sa mga susunod na anunsyo para sa release ng kanilang educational grant para sa ikalawang semestre ng academic year 2025 to 2026. Mula Brooks Point National High School, ako po si Romeo Aspiras, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Romeo. Kasambahay Day 2026, matagumpay na pinangunahan ng M-Peso Brooks Point. Alamin natin ang buong detalye kay BPNHS News Reporter Elise Jensen Cafe. Balitang Bayan. Pinagdiwang ng Municipal Government of Brooks Point Municipal Public Employment Service ang Kasambahay Day 2026 nitong araw ng Biyernes, Marso 13, 2026 sa Octagon Plaza, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Dinaluhan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang programa at nagbigay ng espesyal na pagkikilala at pasasalamat sa mga barangay kasambahay desk officers sa kanilang dedikasyon at serbisyo sa komunidad. Nagbigay naman ng pambungad na pananalita si Municipal Councilor Consihal Ezekiel E. Rodriguez. Sa selebrasyon, tampok ang iba't ibang paligsahan tulad ng Search for Miss Kasambahay 2026, Singing Contest, Parlor Games at Wellness Extravaganza. Sa pamamagitan ng mga aktibidad na ito na ipakita ang talento, kasipagan at kasiyahan ng mga kasambahay habang nagkakaroon din ng kakataong magbigay at pagdiwang bilang isang komunidad. Nagbigay ng pangwakas na panalita si M-Peso Manager Adeline M. Benedito bilang pasasalamat sa mga kalahok at tagapagtaguyod ng programa. Layunin ng aktibidad na palakasin ang pagkikilala at suporta sa mga kasambahay. Itinaguyod ang kanilang kapakanan at ipinagdiwang ang kanilang mahalagang papel sa pamahalaan at komunidad ng Brooks Point. Mula Brooks Point National High School, ako po si Elise Jensen Cafe, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elise. Samantala, Brooks Point School of Arts and Trades nagsimula ng training sa pag-assemble ng solar nightlight at post lamp. Narito ang ulat ni BPNHS News Reporter Gabriel Angelo Quindo. Balitang Bayan.
Formal na binuksan nitong Lunes, March 16, 2026 ang community-based training on Assembly of Solar Nightlight and Post Lamp sa GAD Building Hall sa Barangay Tubtub na layong sanayin ang mga kalahok sa pagbuo at pag-install ng solar-powered lighting systems. Ang nasabing aktibidad ay inisyatiba ng Brooks Point School of Arts and Trades katuwang ang TESDA Provincial Training Center Palawan at lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang opening ceremony kasama ang iba pang mga opisyal at panauhin. Naging bahagi rin ng programa sina Municipal TESDA School of Arts and Trade Focal Person Refelin M. Benedito RN na nagbigay ng welcome remarks at Provincial TESDA Senior Specialist Kim Ryan Kadlas na nagpaliwanag sa layunin ng pagsasana habang dinaluhan ito ng mga trainees at iba pang stakeholders. Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng komunidad sa renewable energy, partikular sa paggamit ng solar technology bilang alternatibong pinagkukunan ng ilaw. Sa pamamagitan ng pagsasana, inaasahang magkaroon ng kakayahan mga kalahok na makabuo ng sariling solar nightlight at post lamp na makakatulong hindi lamang sa pagtitipid sa enerhiya kundi pati sa pagpapabuti ng kaligtasan at serbisyong pang-ilaw sa kanilang mga barangay. Ang aktibidad ay sinimulan sa pamamagitan ng panalangin at pambansang awit, sinundan ng mga mensahe, presentasyon ng mga kalahok at aktwal na training proper. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Gabriel Angelo Quindo, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Gab. Susunod, mga barangay sa Brooks Point. Nagdaos ng Assembly Day para ipaliwanag ang mga proyekto. Balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter July Sahajun Hajula. Balitang Bayan. Ipinagdiriwang ng mga barangay sa Brooks Point ang kanilang Barangay Assembly Day para sa unang semestre ng 2026 na dinaluhan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. Layunin ng pagtitipon na ipapatid sa mga mamamayan ang mga programa, proyekto at inisyatiba ng mga barangay para sa kaunlaran ng komunidad. Sa Barangay Pangubilyan, isinabay ang aktibidad sa Purok Beautification Contest kung saan pinarangalan ng mga nangungunang purok sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan. Ibinahagi ni Kapitan Violeta B. de la Cruz ang mga nagawa at planong proyekto at binigyang diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng pakikiisa ng komunidad. Sumunod ang Barangay Ipilan at Poblasyon District 2 noong 15 ng Marso kung saan ipinaliwanag din ng Kapitan Nadsmil A. Basil at mga opisyal ang mga proyekto at nagkaroon ng pagkakataon ang mamamayan na magbigay ng saloobin at mungkahi. Ang Barangay Assembly Day ay naglalayong palakasin ang ugnayan ng barangay at komunidad, humukin ang aktibong pakikilahok at sama-samang isulong ang kaunlaran, kalinisan at kaayusan sa pamayanan. Mula Brooks Point National High School, ako po si Juliza H. Hadjula, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Juliza. Samantala, kabataan hinikayat sa sports bilang laban sa droga. Narito ang ulat sa atin ni BPNHS News Reporter, Julia Mateo. Balitang Bayan. Formal na binuksan noong araw ng Linggo, Marso 15, 2026 ang Bola kontra Droga Intersitio Basketball League sa basketball court ng Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan bilang bahagi ng kampanya laban sa illegal na droga sa komunidad. Layunin ng aktibidad na hikayatin ang kabataan na makilahok sa makabuluhang gawain sa pamamagitan ng sports, partikular ang basketball bilang alternatibo sa masasamang bisyo, dumalo bilang panauhing pandangal at sa mga tagapagsalita, si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan na sina Honorable Richard Balian at Honorable Nathan Lacanilaw. Nakiisa rin sa nasabing aktibidad ang mga opisyal at kawani ng Barangay Tubtub, mga uniform personnel at iba pang panauhin na sumusuporta sa advokasya ng isang drug-free na komunidad. Sinusulong ng Bola kontra Droga ang paggamit ng sports bilang isang proactive at community-based na hakbang upang mailayo ang kabataan sa illegal na droga sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Sangguniang Kabataan, SK, at Barangay Anti-Drug Abuse Council, BADAC, na itaguyod ang disiplina, pagkakaisa at malusog na kompetisyon, habang pinapalakas ang kamalayan laban sa epekto ng droga at ang kahalagahan ng pagpili ng tamang landas sa buhay. Mula Brooks Point National High School, ako po si Julia Mateo, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Julia. LGU Brooks Point kumikilos para sa mas maayos na drainage system. Sa ulat ni BPNHS News Reporter Gabriel Angelo Quindo.
Balitang Bayan. Nagsagawa ng preparatoryong pagpupulong ang LGU Brooks Point para sa konstruksyon ng Drainage Master Plan mula Barangay Tubtob hanggang Barangay Pangubilyan nitong araw ng Martes, March 10, 2026 sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palau. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. katuwang si Municipal Engineer Raul A. Quijano Jr. ang pagpupulong kung saan dumararin ang mga may-ari ng lupa upang makibahagi sa plano at mga hakbang ng proyekto. Tinalakay sa pagpupulong ang mga teknikal na detalye at hakbang para sa disenyo at implementasyon ng drainage system na layong maiwasan ang pagbaha at maprotektahan ang mga kabahayan at ari-arian sa ruta ng proyekto. Binibigyang diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan at sa mga may-ari ng lupa upang masiguro ang maayos at napag-usad ng proyekto. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang Drainage Master Plan ay hakbang patungo sa mas ligtas at maayos na komunidad. Pinuri ni Mayor Benedito ang aktibong partisipasyon ng may-ari ng lupa at tiniyak ang proyekto ay sasagawa ng maayos at may pangmatagalang benepisyo sa bayan ng Brooks Point. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Gabriel Angelo Quindo, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Gab. Samantala, kwento ng pag-asa at pagbabago itinala ng DSWD sa bayan ng Brooks Point. Narito ang ulat ni BPNS News Reporter Romeo Aspiras III. Balitang Bayan. Dumating sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. itong araw ng Lunes, 16 ng Marso, taong 2026, ang mga kinatawan mula sa DSWD Central Office at DSWD Region sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtob, upang idokumento ang mga matatagumpay na kwento ng mga benepisyaryo sa ilalim ng programa, Kwento ng Pag-asa at Pagbabago. Layunin ng aktibidad na may pakita ang mga positibong pagbabagong naranasan ng mga kliyenteng tulungan sa pamahalaan. Personal na tinanggap ni Mayor Benedito ang mga bisita at nagbigay ng mensahe ng pasasalamat sa patuloy na suporta ng DSWD sa mga mamamayan ng Brooks Point. Kabilang sa mga dumalo sina Chris Joseph Cadlaon mula sa Municipal Agriculture Office, kasama ang iba pang kinatawan ng DSWD at lokal na tanggapan na katuwang sa pangangalap ng mga kwento ng tagumpay. Sinagawa ang aktibidad upang i-update ang alkalde hinggil sa dokumentasyon ng mga success stories ng mga benepisyaryo na nagkaroon ng pagbabago sa kanilang pamumuhay sa tulong ng iba't ibang programa. Sa pamamagitan nito na ipakita ang epekto ng serbisyong panlipunan sa pagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa komunidad, habang pinagtitibay ang layunin ng pamahalaan na patuloy na iangat ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Romeo Aspiras, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Romeo. At PhilRise 2026 Field Day, nagpakilala ng mga bagong uri ng palay sa Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter Judea Sahor. Balitang Bayan. Isinagawa nitong Miyerkules, March 11, 2026 ang PhilRise 2026 Variety Field Trials Farmers Field Day sa Techno Center sa Barangay Maasin, kung saan ipinakita at sinuri ang mga bagong uri ng palay na maaaring gamitin ng mga magsasaka sa kanilang sakahan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang aktibidad kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Agriculture PhilRise Los Baños at mga magsasakang kalahok sa programa. Dumalo rin sa nasabing field day sina Sangguniang Bayan Member Honorable Stalwart Joseph Benedito at Honorable Gil Rodriguez na nagpakita ng suporta sa mga programang pang-agrikultura ng pamahalaan. Bahagi ng aktibidad ang aktwal na nagpapakita ng 15 bagong binuong rice varieties upang masuri ang kanilang performance sa tunay na kondisyon ng pagsasaka. Ang programa ay bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Seed Program o PRCEP Phase 2 Variety Field Trials na ipinatupad noong wet season ng taong 2025. Layunin nitong suriin ang kakayahan ng mga bagong uri ng palay laban sa peste at sakit, gayon din ang kanilang adaptability sa bukirin, habang tinatalakay sa mga magsasaka ang mga katangian at benepisyo ng mga superior varieties na may magagandang resulta sa buong bansa at maaaring ipalit sa mga lumang uri ng palay. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Judea Sahor, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Judea. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Weaver Balos. At ako naman po si Dion Pabon. Kami po muli ang Brooks Point National High School o ang BPNHS News Reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point.
Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Susunod na po sa ating programa ang Talakayang Bayan. Abangan po natin ito pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Buwan pa rin naman po ng Marso, kaya ipinagdiriwang pa rin naman po natin ang buwan ng mga kababaihan o ang National Women's Month. So kung kaya't po't mapalad po tayo ngayong umaga sapagkat makakasama po natin ang ating Manpower Development Officer 1 at ang Focal Person on Women Welfare mula sa Municipal Social Welfare and Development Office. Sabay-sabay po nating i-welcome si Ma'am Mary Valarosa Racuya. Isang mapagpalang umaga po, Ma'am. Yes, good morning po everyone. Good morning, sir. Thank you so much po, Ma'am, sa pagpapaunlak po ng Yes. interview po. Alam naman po natin na busy po kayo in preparation and of course, kailangan nyo rin po ng pahinga dahil po sa katatapos lamang po na activity kahapon ng inyong National Women's Month celebration. Congratulations po Yes, pala, thank you, Ma'am. thank you. So ayun po, Ma'am, nandito po tayo as we celebrate the National Women's Month po, ano. And in the past few weeks ay nabisi po tayo sa Kanyugan, sa pa-basketball ni Mayor. And ngayon naman po, it's right time para mailatag po natin ang mga platforms at mga accomplishments po natin para po sa mga kababaihan dito sa bayan ng Brooks Point. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano-ano po ang mga pangunahing programa at aktibidad na naisagawa ng MSWDO bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month celebration ngayong Marso? So, ngayong taon po, this year, 2026, during the Women's Month celebration, katuwang po namin dito lagi, no, every year si Local Council of Women na pinangungunahan naman po ng ating chairperson na si Ma'am Maria Teresa Kakatsan. At ito pong Local Council of Women ay binubuo po ng iba't ibang sektor. So, meron po tayo dyang OFW Women's Association, Child Development Workers, RIC, BNS, BHW, IPs, no, PWDs, no, yon. So, iba-ibang sektor siya ng mga kababaihan na bumubuo sa Local Council of Women. So, si Local Council of Women ay nakipag-collaborate sa aming opisina para magkaroon ng outreach program in connection with the celebration of the Women's Month. So, kami ay nakipag-coordinate kay Provincial Social Welfare and Development Office at pumunta po kami sa bahay ng Luwalhati Center sa Puerto Princesa. Ito po ay isang tahanan para sa ating mga kabataan na naging biktima po ng iba't ibang uri ng pang-aabuso. So, ang pinaka-main po is yung mga pang-aabusong sexual, no? So, kami po ay bumisita sa kanilang center, hindi lang po para makipag-bonding sa mga bata, kundi makapagbigay saya din. At maiparamdam sa kanila na ang Local Council of Women at ang MSWDO ay kasama nila, no, sa kanilang journey towards healing and justice. So, nakapagbigay tayo ng mga packed lunch sa 23 residents doon. At ang MSWD staff ay nagbigay ng mga palaro para sa mga bata. Tapos sila man din ay nagbigay din ng kasiyahan sa amin at nag-intermission number sila, may mga sumayaw. So ang grupo po namin ay tuwang-tuwa, no, sa experience namin doon. At naniniwala po kami na sa saglit na panahon na nandoon kami, ay nakapagbigay kami ng saya sa kanila. So, nagpapasalamat din po kami sa aming mga donors. Isa po dyan ang Brooks Point Government Employees Association sa pangunguna po ni Sir Edwin Meligrito. Salamat po sa inyo po ang suporta na nakapagbigay po kayo ng donasyon sa amin. At syempre, yung mga miyembro po ng Local Council of Women, nagpapasalamat din po kami sa mga donations po. So, yun po ay nangyari noong March 5. Maliban pa po doon, noong March 18, 2026, ay ang opisina naman po namin, no, sa pangunguna ni Sir Reynaldo G. Bacosa ay pumunta sa BJMP Brooks Point para naman maghatid saya sa mga PDL natin na 19 women po na ngayon ay nasa BJMP Brooks Point. So, may kantahan po na nangyari and then nagbigay tayo ng mensahe, tapos may mga pack lunch din po na binigay para sa mga kababaihan na nasa
PGMP Brooks Point. Para naman maramdaman po nila na sila po ay hindi naiiwan, no? Kasama po sila tuwing selebrasyon ng kababaihan. Yan. And then, yun nga po, katulad na nabanggit ni Sir Jong, yung kahapon po na nangyari yung March 27, 2026, ay ang municipal-wide celebration po na facilitated ng aming opisina. Ito po ay isang buong araw na activities. Ito pa rin po ay pakikipagtulungan kay Local Council of Women. At sa umaga po ay naimbitahan natin si Ma'am Maria Nove Christy Crespo Perez mula sa MHO. Siya po ay nurse 2. At siya po ang may hawak na mental health program dito sa bayan ng Brooks Point. So, naimbitahan po natin siya parang maging speaker namin sa araw po na iyon. At kanya pong tinalakay ang mental health ng ating mga mothers, no? So, ating mga caregiver. So, dahil po as a mental health advocate myself, naniniwala po ako na napaka-importante po para sa ating mga nanay na alagaan po natin ang kanilang mental health. Dahil kapag po sila ay hindi healthy mentally, apektado ang mga anak, ang pamilya, at kapag apektado ang pamilya, tuloy-tuloy po yan na magiging apektado rin po ang komunidad. Yeah, so, yun po, sir. No? So, yun po ay mga nangyari po sa umaga. At ang pinaka-highlight po ng umaga din, maliban sa ating mental health topic, ay ang launching po ng aming success stories. Ito po ay success stories ng mga victim survivors ng VAUSI, ng rape. So, during that time po, ito po ay pakikipagtulungan pala, no, kay MCAT VAUSI vocal person, Ma'am Pia Marie C. Paalan. At syempre, ang initiative ko rin po na why not this year po, instead na tayo ay magpa-training ng awareness about VAUSI, why not we share the success stories ng mga kababayan natin sa paglaban nila against pang-aabuso. Yes, against violence. So, mayroon po kaming 3 no, na natulungan po ng bayan ng Brooks Point para bumangon, no, para mag-heal sa mga pinagdaanan nila. At kami po ay humingi ng kanilang permiso na ma-share ang storya nila kasi naniniwala po kami, hindi man po lahat ay kayaning magsumbong o lumapit sa aming opisina, pero sa 100 tao may makapanood man lamang po nung success story nila, naniniwala po kami na ay magiging inspirasyon po iyon para sa kanila na if not now, maybe in the future, they will have the courage, no, na humingi ng tulong sa amin. At makikita po doon, no, makikita niyo po doon sa success story, sa video po na yon, kung paano po natulungan ng MSWD, ng iba't ibang ahensya, at ng LGU Brooks Point po, ang pagbangon po ng ating mga victim survivors. Then after po nung IEC launching namin, nagkaroon po tayo ng panata ng komunidad. Ito po ay isang community board, no? Community commitment board rather, na pinangunahan po ang signing, pinangunahan ng ating butihing mayor na si Honorable Cesario Arbenito Jr. and our municipal vice mayor, Mayor Jen D. Feliciano, at ating mga SB members, no? Nagpapakita po ang itong commitment board na ito ng pagsang-ayon nila para protektahan ang ating mga kababaihan sa pang-aabuso. So, lahat po ng nasa event center nung araw na yun ay pumirma para ipakita ang suporta ng paglaban natin sa pang-aabuso. So, yun po ang nangyari nung umaga. And then the afternoon po is nagkaroon tayo ng pageant for the Ulirang Ina 2026. So, ito po ay pangatlong taon na po namin. Pangatlong taon po na magkakaroon tayo ng Ulirang Ina. Pero the first 2 na nanalo po is hindi po siya through pageant. So this year, this will be the first na magiging pageant na po ang Ulirang Ina. So yun po. So yun, ma'am, you have mentioned earlier na magkukwento po tayo ng mga success stories ng mga women. And it must have been hard, but it is very strong for them po to share their experiences. I mean, bad experiences before. And sana man lang po, no, na mag-shed po ito ng light sa mga kababayan po natin na maging matatag and at the same time, magbigay tayo ng boses para maiwasan natin yung mga ganitong klaseng violence because hindi naman po sa pero like sabihin natin, nagiging possible itong violence na to kasi may mga men po na hindi nako-call out. And I think it's the proper time na i-call out yung ganitong sistema na hindi
subject ang mga kababaihan Yes, for definitely. the pleasure of men. Kaya panahon na po. So kung may mga ganito man po tayo na experience, I believe bukas na bukas po ang MSWDO Yes po. and MHO sa ganitong klaseng mga sumbong. So ayan po. Opo. Yes. Sa mga naisagawang aktibidad, alin po ang masasabi ninyong may pinakamalaking epekto sa kababaihan ng Brooks Point at bakit po ito mahalaga? Actually po, sir, sa lahat naman ng nagagawa nating aktibidad, naniniwala ako na ito ay equally important, no? Kasi ang goal po natin dito, every time na may activity po ang opisina namin, hindi lang naman siguro sa amin, maging sa ibang opisina, is ito po ay pinag-aaralan, pinaplanong mabuti, kasi bawat activity po ay meron po tayong specific target audience. Yeah. Kasi ang gusto nating mangyari is masolusyonan natin yung mga problema, no? Kaya kasi kung itong isang tao ay hindi naman siya yung target natin, hindi yun magiging makabuluhan para sa kanya. Yeah. Okay. So gayon pa man po, isa pa rin po sa pinaniniwalaan ko malaking epekto, ay nagkaroon ng malaking epekto is yung naging, yun nga na nabanggit ko kanina, is yung video namin ng IEC campaign ng mga success stories po ng ating mga victim survivors. Why? Kasi po, ito ay nagbigay ng malawak na kaalaman para sa mga kababaihan na may mga ahensya at ang LGU Brooks Point ay nandito para tulungan sila sa kanilang mga pinagdadaanan, no? So dahil dito po, sa mga IEC campaign, yung mga patuloy naman po ang IEC campaign ng MCAT Bausi para sa awareness sa violence against women. Opo. So dahil dito po, nakita namin na mas maraming lumalapit sa opisina namin para humingi ng tulong. So naniniwala kami na yun po ay sobrang malaking impact sa komunidad natin. Napakarami po palang mga organizations of women dito, Yes, ma'am, no? So, including po yung mga OFWs, Yes po. yung mga RIC. I didn't know until now. So napakaganda po no, na sama-sama yung mga kababaihan Yes for the po. certain goal. Siyempre, women empower women din. Yes, Yeah. tama po. And it's time tara, mas i-empower pa natin ang mga kababaihan yun. Gone are the days na tinitignan natin ang mga kababaihan na mababang nila lang. Kapantay na natin sila at minsan mas higit pa nga po sila sa mga, the other genders around here. So, paano niyo po nasusukat ang tagumpay ng inyong mga programa para sa mga kababaihan ngayong taon? Mayroon po ba kayong mga nakitang konkretong pagbabago o resulta kumpara sa mga nakaraang taon, ma'am? Nasusukat po natin yung mga tagumpay ng programa natin. Siyempre, sa pamamagitan ng bilang ng mga kalahok na pumupunta, yung participation nila syempre, at yung feedback po ng komunidad. Isa po doon, yun nga, yung sa story, di ba? Nakapag-share sila, nabanggit nga nila na malaking tulong ng MSWD, dahil doon, nakabangon silang muli. At isa po doon pala, no, maibanggit ko lang, even though it's last year pa nangyari ng training, yung mga naging client po kasi namin sa opisina, is nabigyan din namin ng livelihood. Okay po. So, yung mga, yun po, yun ay isang indikasyon po na natulungan natin sila kasi isa sa mga, yun naman talagang problema nila, di ba? Kapag isa sa mga dahilan kung bakit takot silang magsumbong, ayaw nila lumapit kasi sino magpo-provide sa amin? Kasi usually naman si tatay talaga ang nagtatrabaho, siyang breadwinner. At kapag in-snitch sila, baka may tendency na iwanan po So, sila. takot Ganun. sila na paano na kami, di ba? Opo. So, tuloy-tuloy po ang tulong ng MSWD hanggang sa pagbangon nila. So, nakapag-provide po tayo sa kanila ng mga livelihood training. Maraming salamat po sa MSWDO for the initiative po ng ganun po, ma'am, no? Yes. And syempre, pinapasalamatan din po natin ang ating MSWDO officer, ang ating head na si Sir Reynaldo Bacosa, and of course, ang ating punong bayan na si Mayor Cesario R. Benedito Jr. at sa lahat po ng mga sangguniang bayan members sa patuloy na pagsuporta sa mga programa ng MSWDO. So yun, ma'am, ano naman po yung mga karaniwang issue o hamon na kinakaharap ng mga kababaihan sa ating bayan at paano po ito tinutugunan ng MSWDO sa pamamagitan ng inyong mga programa? So, kabilang po doon sa karaniwang hamon no, ng
yung karahasan laban sa kababaihan, syempre. Kakulangan po ng kabuhayan para sa kanila. Mental health concerns, syempre. At limitadong access po sa impormasyon at serbisyo. Okay. So, tinutugunan po ito ng MSWDO sa pamamagitan po ng mga counseling, case management, livelihood program, referral services, syempre, no, na i-refer natin sila sa mga tamang ahensya para matulungan po sila. At syempre, patuloy po tayo nagbibigay ng mga information dissemination. So, nakikipag-unayan din po tayo sa iba't ibang ahensya upang masiguro po natin na holistic po lagi ang suportang na ibibigay natin sa mga kababaihan. Mental health concerns, ma'am, no? So, syempre, lalo na kapag mga ina, ma'am, di ba? Yes, sobra. Minsan hindi sila aware na problema na pala yun. Mas pinatatatagan lang nila ang sarili nila dahil siguro kung susuko sila, paano pa yung Paano mga yung anak anak? nila. Yes po. So, napakalaga po nun, ma'am. At sobrang thankful po tayo na may nag-talk po kahapon ng patungkol sa mental health. Yes, So no? that aware yung mga kababaihan natin, especially yung mga nanay sa mga programa na pwede nilang gawin or yung mga activities na pwede nilang gawin so that mabawasan natin yung ganitong klase ng concern or at least aware man lang sila na mental health is also equivalent to physical health. Di ba, Yes. ma'am? So, ayan po. Thank you so much for that, ma'am. Paano po sinusuportahan ng LG Brooks Point ang MSWDO sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa women empowerment at gender equality? So, malaki po yung suporta, no, ng LGU Brooks Point sa pangunguna ng ating butihing mayor na si Honorable Cesario R. Benedito Jr. At ang lahat po ng programa namin para sa kababaihan ay galing po to sa Gender Development Office. So, God-funded po lahat ng aming mga programa. And taon-taon po tayong nakakapagbigay through God ng livelihood trainings para sa kababaihan. Ang Local Council of Women ay taon-taon din po natin nabibigyan ng capacity building. Siyempre, kailangan po nila yon para sa kanilang training for leadership at na may pamahagi din po nila sa kanilang mga miyembro. No? At siyempre, yung financial assistance po na binibigay natin sa mga naging biktima po ng any form of abuse. Lubos din po yung pasasalamat namin syempre kay Mayor June dahil po sa kanyang suporta sa aming opisina, mas naging marami pa po ang aming mga registered social workers. So dahil po doon, mas napapalakas po at napapabuti po namin yung pagbibigay serbisyo, lalo na po sa mga pagtulong sa kababaihang biktima ng pang-aabuso. Syempre sa tulong po ng LGU at ng ating mga local officials, patuloy po nating sa patuloy po nilang pagpapatubad ng mga polisiya at programa na makakapagproteksyon sa ating mga kababaihan, mas naging epektibo po yung pagpapatupad namin at pag-implement po nito no, ng mga programang ito. Thank you so much po. Bilang pagtatapos, ano naman po ang inyong mensahe sa mga kababaihan ng Brooks Point upang patuloy sila maging aktibo at empowered, hindi lamang tuwing buwan ng Marso, kung hindi sa pang-araw-araw? So, sa lahat po ng kababaihan ng Brooks Point, no, nais ko pong ipabatid po sa inyong lahat na kayo po ay mahalaga, may boses, at kaya pong magbigay ng pagbabago po, no. Huwag po tayong matakot na ipaglaban po kung ano yung karapatan natin. At nandito lang man po ang aming opisina, ang aming tanggapan po. No, welcome po kayo anytime. No, kasi ang aming mga registered social worker 24/7, wala pong Sunday, walang Saturday, walang gabi, walang madaling araw, no. Nandito po kami lagi, no. If ever you needed us po, you can always call ang aming hotline. No, nandito po kami para tulungan po kayo at suportahan po sa abot po ng aming makakaya. So, salamat po, Mayor June, sa inyo pong suporta palagi sa aming opisina. So ayun, Happy National Women's Month po sa lahat ng mga kababaihan nating listeners and viewers sa ating YouTube channel. Maraming salamat po, ma'am, Yes sa po. pagpapaunla ko ng interview at alam po namin na kailangan nyo pa po magpahinga because, you know, the whole March is an activity for women and hindi lang dapat tuwing buwan ng Marso natin sineselebrate ang mga kababaihan, kundi araw-araw. So, yun po, maraming salamat po, ma'am. Alam po namin napaka-busy po ninyo at nagpa-unlock pa rin po kayo ng interview sa amin. Thank you so so much po. Thank you, everyone. Susunod na po sa ating programa ang Serbisyong Bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan.
Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan! Serbisyong Bayan! Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, pabatid para sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad ng buo o quarterly. May 10% discount sa maagang pagbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31. At 20% discount naman para sa advance payment ng taong 2027. Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office o Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga munisipyo. Magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Serbisyong Abiso Bayan. sa lahat ng mga mamamayan na mag-iingat sa influenza. Isang paalala sa kalusugan para sa lahat ng mga Palawenyo. Ipinapaalala ng Provincial Health Office of Palawan ang patuloy na pag-iingat laban sa influenza o trangkaso, lalo na ngayon ay pabago-bago ang panahon. Kung kayo po ay may nararamdamang lagnat, ubo, sipon o pananakit ng katawan, agad na magpatingin sa pinakamalapit na health facility. Ang maagang pagkilos at tamang kaalaman ay mahalaga upang maiwasan ang komplikasyon at pagkalat ng sakit. Atin pong tatandaan na sama-sama nating pangalagaan ang kalusugan ng bawat Palawenyo. Serbisyong Bayan. Abiso para sa lahat ng mga negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po namin ipinapabatid na simula noong January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal o bagong aplikasyon ng inyong business at mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SB Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan syempre ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, ipinapatupad po natin ang Electronic Business Permits and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon. Maaari po kayong mag-login sa eGov.ph. Serbisyong Alamin ang Bayan. tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, paano ito napapasa, paano ito maiiwasan, at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Atin pong tatandaan na libre ang HIV testing at mananatiling kompidensyal ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon ay susi sa ligtas, responsable at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Magpa-HIV test. Alamin ang inyong status. Kayo po ba ay may mga tanong o gusto magpa-HIV test? Message lamang po sa Municipal Health Office ng LGU Brooks Point. Serbisyong Bukas po tuwing Bayan. araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Manatiling Bayan. nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point.
Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights, at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel ng MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Alam mo ba, may mga updates na rin ng MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs, at iba't ibang segment tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Nakapollow ka na ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan, i-follow po ang ating official Instagram ng Municipal Information Office -LGU Brooks Point. O makikita nyo po ang @MIO Brooks Point. Abangan ang mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na rin po ba sa ating Twitter account na ngayon ay opisyal lang tinatawag na X? Para sa mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyo, i-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office -LGU Brooks Point. Updated ka dito. Serbisyong At doon po Bayan. nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Darwin H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan.